Piliin natin ang presensya ng kanyang mahal para sa mga katuro, ganda ng Diyos. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na ibigay mo sa amin. Maraming salamat po sa biyaya at gabay na sa araw-araw ay pinagagawa po sa amin. Ama namin Diyos, ngayon po ay huwag namin sa iyo upang piliin ang kagaya at pinagaya sa araw na ito. Gabayan mo po ang aming kaklase na siyang magbibigay ng isang pagkakas sa ngayon upang magalang kami ng piliin sa kanyang Panginoon. Amen. Amen. Bago mo po ay punutin muna ang mga basurang nakakalat sa iyo at ihanin ng maayos ang mga upuan. Kung kayo'y tapos sa class, ay maaari na kayo. Ngayong class ay magtatala po ng inyong mga attendance. Sabihin lamang ang salitang masaya kung kayo ay naririto sa aking klase. At ang absent naman ng inyong mga klase ay sabay-sabay bigkasin ang salitang malungkot. Naliwanag ka, class? Oo. Apasyal China? Masaya. Amudyarani? Masaya. Araraw Alvin? Malungkot. Richard Tagas? Tatian Glenn? Masaya. Duhay Lungsod Princess? Eric Buagas Chuleng? Malungkot. Indoy Lawrence? Masaya. Gomez Alkim? Masaya. Gutana Charbel? Gutierrez Norbilin? Masaya. Laranio Sherry Jean? Masaya. Lopez Mary Joy? Masaya. Mendoza Froilan? Masaya. Putistas Irish? Masaya. Tumbais Angeline? Masaya. Salvador Quincher? Masaya. Tautuan Jasper? Masaya. Meijin Calor? Masaya. Pumataw Cherry Jane? Masaya. William Wardile? Masaya. Yoshi Lami? Masaya. Junari Maningkil? Masaya. Pinagagala kong dalawa lang ang atin natin sa hapon ito. Tulad rin ng ibang class, ay meron din ako mga alin tuloy sa ating klase na dapat minusugin. Ito ay nasa laglat na MLB. Kasali sa lahat ng sabay-sabay at malakas. Makinig ng mabuti sa klase. Lumahok sa lahat ng gawain. Bigyang respeto ang bawat isa. Makinig ng mabuti sa ating klase class upang may matutunan kayo sa ating paksang pag-aaralan. Lumahok sa lahat ng gawain upang maging aktibo ang ating kalakayan sa hapong ito. At kinakailangan class na bibigyan nyo ng respeto ang bawat isa ang inyong mga kapwa mag-aaral. Paliwanag ba ang ating mga alin class? Oo, ma'am. Nung nakarang tapo ay tinalakay natin ang katalima ay kabanataanin na pinamagatang si Basilio. Ngayon class, ano ang aral na napulot nyo mula sa kabanatang ito? Yes, Cherry? At nilakay mo natin kung ang pagkumamay ko sa Alfred Moses mo at pagkabalaan na si Basilio Alba. Akong doon, aral na tulog na doon ay bakit ang mga sasabihin ng ibang tao dahil hindi ay tumutama o kaya ka sa kanyang kanina ay tumutama nito kapansin ka sa gawin mo sa ako din mga kaya para sa iyo. Mag-ibig ko, kinakailangan class na huwag kayong magpapakapit sa ating kapwa-tao kung alam natin sa ating sarili na tayo ay tama. Sa puntong ito class, ay makinig ng mabuti dahil may itatangal ako isang spoken poetry. Pagkatapos ito, ay may mga katanungan akong hinihanda. Ang titulo ng piyesang ito ay Pasko. Sino sa inyo ang may malamig na Pasko? Walang kayakap, kundi mayakap. Sino naman sa inyo ang magpapasko konkreto? Kayo ba? Ang magpapasko, hindi konkreto. Pasko na naman, may lungkot na naman. Pasko na naman, tila ba? Kailan lang? Ay, Pasko na naman. Matanong ko lang, ano ba ang Pasko para sa inyo? Hindi ba ang Pasko ay pista? Pista na bumabalik ng mga taong kanayang pagmamahal. Nakikita niyo ba yun? Ang mga mata na umasa. Mga mata na nagkikitay. Mga mata na ang tanging hangad lamang ay lumigaya. Mga mata na namumula. At mga mata na tila ba ay pagdawasa na maging at sama sa mga Pasko at pagsakit ng Jubel na amo. Ngayon class, anong pakiramdam o damdamin ang iyong nararamdaman habang pinakikigan ang spoken poetry? Yes, Rich? Yun po ang spoken poetry ko ay malungkot na pangyayari ko ang pangyayari sa araw. Magnifico, nagpapakita ito ng lungkot at pag-iisa dahil hindi niya nakakasama ang kanyang pamilya sa pagsapit ng Pasko o Noche Buena. Ano pa, class? Yes, Michelle? Nakaramdam ako ng kalungkutan ng dahil ito ay nagpapakita na ang pangungulila at pagtatanong kung ano ang kahulugan ng Pasko. Magaling, nagpapakita nito ng pangungulila at pagtatanong kung ano ba ang kahulugan ng Pasko para sa tao na nag-iisa. Kayo, class, nakaramdam din ba kayo ng masaya o malungkot na Pasko? Oo, ma'am. Sino ang gusto magbahagi? Yes, Adelpa? Ang Pasko po ay masaya dahil lahat ng kasama niyo. Opo,
mabuti ko sa ganun. Naging masaya ang Pasko ni Adelpha dahil nakakasama na ang kanyang pamilya. Sino pa, class? Yes, Cherry? Para sa akin po, hindi ka anong masaya ang aming Pasko ay dahil hindi mo ang Ang ikinalulungkot ko rin dahil hindi mabuting ang Pasko na yung buhay dahil hindi kumpleto ang iyong pamilya. Sino pa, class? Yes, Angeline? Masaya ang aking Pasko dahil bukod sa sama-sama kami nagsisimba gabi ay sama-sama rin kami sa kapag-ainan at kapit na Pasko. Maraming salamat. Mabuti kung ganun dahil si Angeline ay nakaranas ng masayang pamilya dahil sama-sama ang kanilang buong pamilya. Tulad niyo rin, class, tayong lahat, class, ay may iba't ibang karanasan sa pagsapit ng Pasko o Noche Buena. Laging isipin na ang lahat na nangyayari sa ating buhay ay may dahilan. Kung tayo man ay nalulungkot, dahil hindi kumpleto, kung hindi sama-samang pamilya, ay magdasal lamang tayo sa Panginoon upang maging magaan ang ating kalooban. Tulad niyo rin, class, ay may isang panahon na ilalahad na ang kanyang dasal sa pagsapit ng Noche Buena. Kaya, sa akin ito ay aking tatalakay ang kabanata 5 na pinamatatang ang Noche Buena na isang potrero. Basahin sa lahat ng malakas at sabay-sabay. Kabanata 5. Ang Noche Buena ng isang kotsero. Makinig na mabuti din pagkatapos ng ating talakayan, kayo ay aking inaasahang makamit ang mga sumusunod. Basahin sa lahat ng malakas at sabay-sabay. Natutukoy ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa Kabanata 5, ang Noche Buena ng isang kotsero, na itatanghal ang pinakamadulang bahagi ng nobela at na ipapahayag ang mga salupin hindi sa pangyayari at usapin ng kabanata. Bago tayo lumako sa mismong kabanata, ay alam niyo na kung sino ang sumunod sa agad ko. Siya, si Dr. Bocedral, ang ating pambansang bayani. Siya ay pinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Ang pangalan ng kanyang mga magulang ay si Sina Ginoong Francisco Mercado at si Ginang Teodora Alonso Villarroda. Sa pagtatalakay natin sa kabanata, ay may mga salitang hindi pamilya sa inyo. Dahil dyan, ay bibigyan natin ito ng pagpapakulugan upang may sa isip at may sa puso ang ating kabanatang tatalakay. Basahin sa lahat ang pagluto ng malakas at sabay-sabay. Piliin sa kahon ang salita na naglalarawan ng kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. Ngayon ay basahin ang mga pangungusap at ang pagpipilian. Ngayon ay maaari nang simulan. Marami pa rin Pilipino ang ikahos sa buhay sa pagdating ni Pedro sa Pilipinas. Napapagkalapit at nilimutan ito ang kanyang selula sa kanyang tahanan. Napagpulo ng magnanakaw na magsinungaling na lamang kapag sisitahin siya ng mga taong bayan. Napalamang ang takbo ng mga protesta dahil tinarang ito ng mga pulisya. Nang masaksihan ni Rosa ang nangyari sa pulubi, namayani ang awa nito sa pobreng tao. Ngayon, class, sino ang gustong sumagot sa unang pangungusap? Itaas ang kanang kamay at basahin mo na bago ito sagutin. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Marami pa rin Pilipino ang takot sa buhay sa pagdating ni Pedro sa Pilipinas. Marami ka. Sa pangalawang pangungusap, sino ang gustong sumagot? Yes, Kyle? Nabagabag ang lalaki dahil naiwan ito ang kanyang sidula sa kanyang tahanan. Okay, sa pangatlong bilang, sino ang gustong sumagot? Yes, Eric? Napagulo ng magnanakaw na magsinungaling na lamang kapag sisitahin siya ng mga taong bayan. Sa pang-apat na bilang, sino ang gustong sumagot? Yes, Adelpha? Nabala ang takbo ng mga protesta dahil tinarang ito ng mga pulisya.
Maraming salamat. Ngayon, atin naman itong iwawas ko. Para sa lahat ng sabay-sabay, Marami pa rin Pilipino ang hirap sa buhay sa pagdating ni Pedro sa Pilipinas. tama ba na kasi ang kahulugan ng salitang pinadira ay pitahos? Tama po, ma'am. Tama. Sa pangalawang bilang naman, basahin sa lahat ng sabay-sabay. Lubang balisa ang lalaki dahil naiwan nito ang kanyang selula sa kanyang tahanan. Tama ba na kasi kahulugan ng lubhang balisa ay nabagabag? Tama po, ma'am. Magnifiko. Ito ay pasto. Sa pangatlong bilang, Napag-isipan ng magnanakaw na magsinungaling na lamang kapag sisirahin siya ng mga taong bayan. tama ba na kasi kahulugan na napag-isipan ay napagpulo? Tama po, ma'am. Ito ay wasto. Sa pangapat na bilang, basahin sa lahat ng sabay-sabay. Nagpala ang takbo ng mga protesta dahil hinaharap ito ng mga pulisya. Tama ba na kasi kahulugan ng salitang naantala ay nabalang? Tama po, ma'am. Magnifiko. Sa panglima naman, Nang nasaksihan ni Rosa ang nangyari sa Kulubi, umiral ang awa nito sa pobreng tao. tama ba kasi kahulugan ng salitang umiral ay namayari? Tama po, ma'am. Ayun. Ayong lahat ay nakakuha ng 5 puntos. Ibig sabihin, ito ay mahusay. Dahil dyan, ay bibigyan nyo ang inyong mga sarili ng 5 bagsak. Bago natin basahin ang kwento, ay may mga katanungan dito na yung sasagutin pagkatapos ng pagbabasa. Basahin sa lahat ng malakas at sabay-sabay. Ano-ano ang dahilan ng pagkahuli ng kutsero? Kung ikaw si Sino, paano ka magdiriwang ng kasko sa loob ng kulungan? Naniniwala ka bang ang lahat ng nakakulong ay may kasalanang pinagbabayaran? Sa inyong palagay, makatarungan ba ang ginawang pagbubog sa kutsero? Anong nalita ang nagpawala ng ganang kumain sa binatilyo sa hapagkainan? Ngayon ba, sa makinig na mabuti dahil babahagi ko na ang kwento. Hani, maaari mo ba akong tulungan? Kabanata 5, ang Noche Buena ng isang kutsero. Gabi na noon at naantala ang pagdating ni Casino sa bayan ng San Diego. Naiwan ng kusirong si Sino na dalhin ang kanyang selula. Kaya binutong siya ng mga sibil. Panay ang dadal ng kutsero upang siguro'y makalimutan ang panlupit na ginawa ng sibil sa kanya. Nung napito'y napagalaman ni Basilo na hitagos na pala ang taga sa Diego. Habang naglalakad, ay The pinag-ulit Bluetooth device is ng ready to mga pair. sibil ang The kawan Bluetooth device is connected successfully. dahil nawalan ito ng ilaw at bawal yung sa kanyang tapos. Nagmamakaawa ang kutsero, ngunit hindi siya pinabigyan ng mga sibil. Ipiniit at binilambok sa gawing Noche Buena ang kutsero at walang nagawa ang kaawa-awang kutsero. Walang nagawa rin si Basilio kung maglakad na lamang sa kanyang pagwit at isang bahay lang ang